17 po. 14, 17. 14, 17. Ito po ang ating mababasa sa aklat ng Kapahayagan. Kabanata 14, talata 17. At lumabas ang ibang anghel sa templo nasa langit, na may panggapas din namang matalas. So ito, verse 18. At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana, na siyang may kapangyarihan sa apoy, at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas na sinasabi, ihulog mo ang iyong panggapas na matalas, at putihin mo ang mga buwing ng ubasan sa lupa, sapagkat ang kanilang mga ubas ay mga hilog na. Chapter 14, verse 17. 14, 17:14. 17, verse 40. Makikipagbata ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ang mga kasama niya na mga tinawag ng mga pili at mga tapat ay mananaigin. Diyan sa scripture, may pagbabakang binanggit sa aklat ng Revelation na sa pagbabaka, meron kailangang mananaig. Hindi pwedeng may matalo sa pagbabaka. O kaya sa pagbabaka, hindi pwedeng kasakali na sa pagbabaka matalo o manalo basta makipagpata. Ngunit may binanggit sa scripture na ang kasama ng binanggit sa scripture, mga tapat, mga pili, mga tapat at pili, sila yung mananaig. Ibig sabihin, kung sa digmaan, binanggit ng scripture, kung hindi tapat at hindi kaisa doon sa kordero, nasa paliwanag ng scripture, ibig sabihin, hindi siya mananalo ng digmaan. Pag sinabi kong digmaan, ang third world war sa time natin, hindi na po literal at true. Spiritually, ang third world war sa time natin, ang labanan po sa bawat tao, sa paglilingkod sa Diyos. Na nilinaw ng scripture that we have three kinds of Christianity. Pro-Latin for Christian. Ngunit ipinakita dyan sa aklat na yan na merong digmaan na ang mananaig dyan tapat lang at saka mga pili. Yung mga hindi tapat, yung mga hindi pinili, hindi siya mananaig sa digmaan. Like nung sinabi ni Paul na ang kahuli-hulihang lipugin ng Diyos ang kamatayan. Na ang kamatayan dapat nagmula kay Moises hanggang kay Moises lang, hindi magpatuloy sa time natin. Linaw ng scripture na ang tao dahil sa pagsuway sa proposal ng Diyos, ang kamatayan nagpatuloy hanggang sa time natin. So, in every Christians today, ay nag-declare na lahat ay saved in Christ. Nag-declare saved in Christ. Dito sa Revelation, ipinakita na sa digmaan yon, ang mananaig lang, yung mga pili lang at saka yung mga tapat. So sa mga tuwin, kung ang paglilingkod sa Diyos ang pag-uusapan, tayo ngayong mga naglilingkod sa Panginoon, either spiritual, literal, material, anumang panig sa samahan o grupo, kinakailangan na matiyak ng tao kung paano siya makipag-ugnayan sa Diyos at mamuhay siya ayon sa katulad ng Diyos. Sapagkat digmaan po yan. Sa digmaan, anong natin sa panig po ng mga Philippine National Police, mga Armed Forces sa Philippines. May mga strategy sila, may mga pamamaraan sila kung paano ibigit yung kaaway. Kung ano po ang kayang dalhin nila
na armas para po isanin, likurin ang kanilang kalaban. Sa time natin, iisa na po yung sandata na dapat gamitin, especially the Christians, walang iba ang banal na kasunatan. So the problem is, kapag hindi nagbabasa ang isang tao sa banal na kasunatan, hindi nag-aaral sa banal na kasunatan, hindi nagsiliksik sa banal na kasunatan, sa digmaan ito, sa daigdig na ito, mamatay na lang isang tao, hanggang si Benjamin na lang, hindi niya alam, may na lang. Yan po tinutukoy na kailangan maituro sa atin ang maging tapat sa Diyos at maituro sa atin kung tayo may kabilang doon sa pinili ng Diyos. At kailangan din maituro sa atin ano ba itong sistema ng time natin na yun sapagkat sa mga nag-aaral ko, alam nila ang dispensation ng time, ang sa time natin na sa kapanawan ng Espiritu na mayroong Israel na pinag-uusapan, mayroong Old Testament na pinag-uusapan na kung patayan ang pinag-uusapan, ang paglabag ng tao sa Diyos ang pinag-uusapan, ang pagiging idolatries ng tao ang pag-uusapan, mas matindi sa Old Testament. Kaya ino-open natin to sapagkat may declaration na po ang Diyos sa time ng isang propeta na kung paano po nagsabi ang Diyos, nag-utos sa kanyang propeta na ito ang iyong gagawin para po hindi hingit sa kalaman ng ilang mga tao that we have in Filipino more than 110 or 13,000 or million sa buong mundo, more than 7 billion today. At may iba't ibang problema ang bawat tao. Mahirap, yaman, simple ang buhay, may problema, kunti ang problema, maraming problema. At ang problema hindi lang nanatili sa isang mahirap, kundi pati sa mga milyonaryo. Kaya yan ang malaking problema ngayon ng ating judiciary sapagkat walang pumunta sa kanila na walang problema sa ato, puro problema yan. Ngayon, isang pagbabahagi natin dito sa sulat ni Propeta Hosea. Simulan natin in verse 1. Diyan po tayo mag-himay ngayon. Chapter 1, verse 1. Dito po ang ating mababasa. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Uzias na anak ni Beere ng mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz at ni Ezekias, ng mga hari sa Huda at ng mga kaarawan ni Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel. Verse 2, nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Uzias, sinabi ng Panginoon kay Uzias, yumaon ka, mag-asawa ka ng isang patutot at mga anak na patutot, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking pagpapatutot na humihiwalay sa Panginoon. Verse 3, sa gayo yumaon siya at kinuha niya si Gomer, na anak ni Diblaim, at siya'y naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. Isipin niyo po, ang mismong nag-utos kay Propeta Hosea, Diyos, na mag-asawa siya ng isang patutot. Sa time natin, sa spirit time, very strict, na pinagbabawal yan. Pero bago dumating ang time natin, mismo propeta ng Diyos, inutosan ng Diyos na mag-aasawa ka ng isang patutot. Na ang pangalan ng patutot na yun ay si Gomer. Yan ha. Susundan natin kung paano po ang naging instruction ng Diyos po siya. Verse 4, at sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalan Jezreel, sapagkat sandali pa at aking igaganti ang dugo ni Jezreel sa sangbahayan ni Jehu, at aking papaglilikatin ang kaharian ng sangbahayan ni Israel. So kung inyo pong pansinin mo po din sa pag-aaral na yan sa Hoseas chapter 1, ang unang naging anak ni Hoseas bilang propeta doon kay Gomer, bilang prostitute, ay si Jezreel. At kapag panganak ni Gomer doon kay Jezreel, merong ibig sabihin ng Diyos para sa Israel. Mensahe siya. May mensahe ang Diyos para sa Israel. Kung bakit Jezreel ang ipapangalan sa anak ni Gomer, na anak ng isang propeta. Diba sa time natin, minsan ang mga pangalan ng mga anak kinukuha sa almanaki. Minsan sa mga television, makikita mo, ito na ang pangalan, ito na lang yan.
Diba, gano'n. Pero dito sa time na to, Diyos mismo nagbigay ng instruction kay Hosea, kay Gomer, ng asawa, ng prostitute. Anong ipapangalan? So, ang sabi doon, sa unang paliwanag, Tatawagin siyang Jezreel. Israel. Sunod. Verse 5, Hmm. at mangyayari sa araw na yaon na aking babaliin ang pusok ng Israel sa libis ng Jezreel. So, sa nagatuloy, sa mga nag-aaral po, ang divine government ng Diyos, hindi lang sa time natin doon pa sa Old Testament, ina-arrange na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na ginamit. At sa bawat anak ni Gomer, mula kay Israel, ipinakita po kung paano ang Diyos magpapairal ng kanya pong panggobyerno doon pa lang sa Israel. Ano niya, ha? Verse 6, Verse 6. at siya ay naglihil uli at nanganak ng isang babae. Mm. At sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalan Lo-ruhama, sapagkat hindi na ako magdadalang habag sa bayan ng Israel. Nasa anuman ay hindi ko patatawarin sila. Ito sabihin ng Israel nung nagkasala laban sa Diyos. Nung nanganak si Gomer sa anak niya si Jezreel at saka si Lo-ruhama. Ang ipinakita dito, hindi na magdadala ng habag ang Diyos sa Israel. Kaya kung pag-uusapan po natin ang depensa ng Diyos sa Israel, liban na lang po sa talagang nagbago at kumila na kay Jesus Christ. Depende na lang po sa bahay natin sapagkat sa spiritual war na binanggit po ng Revelation kanina, ang mananaig lang yung mga tapat at sa mga pili. Ngunit kung ang Israel na natili hanggang ngayon laban sa kalooban ng Diyos, deklarado na po sa anak ni Gomer na si Lo-ruhama kung paano ang Diyos magpapairal ng kanyang gamit sa Israel. Anong sabi? Hindi na siya magpapadala ng mga. Sipin niyo po, hindi na mababagit to. Okay, tuloy yung scripture. Verse 7, Mm. ngunit ako'y maawa sa bahayan ni Huda, Mm. at inilagtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos, Mm. at hindi ko ililigtas sila sa pamamagitan ng busog, Mm. o sa pamamagitan ng tabak, o sa pamamagitan ng pagbabaka, o sa pamamagitan ng mga kabayo, o sa pamamagitan man ng mga nangangabayo. Mm. Tuloy. Nang maihiwalay nga niya sa suso si Lo-ruhama, Mm. siya'y naglihi at nanganak ng isang lalaki. At sinabi ng Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan, Lo-ami, Yun. sapagkat kayo'y hindi aking bayan. Lo-ami. Lo-ami. Kaya na si Jezreel, Oo. kasunod si Lo-ruhama, kasunod Lo-ami. si Lo-ami. Yan, ha? Sapagkat kayo'y hindi aking bayan. Ano ang ibig sabihin sa pangatlong anak? Pinakita ng Diyos na ang Israel basa. Sa Lo-ami. Lo-ami. Ngayon man ang bilang ng mga anak, hindi, taas natin. Dito. Oo nga kanina. At Panginoon, tawagin mo ang kanyang pangalan Lo-ami, sapagkat kayo'y hindi aking bayan, at ako'y hindi magiging inyong Diyos. Yan. Tuloy. Verse 10, gayon may, ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi matatakal o mabibilang man, at mangyayari na sa dakong pagsasabihan sa kanila, kayo'y hindi aking bayan, sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng Diyos, ng buhay ng Diyos. Tuloy. 11, at ang mga anak ni Huda at ang mga anak ni Israel ay mapipisan, at sila ay mga kahalal sa kanilang sarili ng isang pangulo, at sila ay magsisisampa mula sa lupain sapagkat magiging dakila ang kaarawan ni Israel. Sige. Doon na tayo sa chapter 2, verse 1. Tuloy na natin. Sabihin niyo sa iyong mga kapatid na lalaki, Ami. Ibang pangalan tong Ami, ha? Kapatid na lalaking Ami, ay sa inyong mga kapatid na babae ay Ruhama. Makikipagtalo kayo sa inyong ina. Makikipagtalo kayo sapagkat siya hindi ko asawa. Ni ako man ay kanyang asawa, at alisin niya ang kanyang pagpapatutot sa mga mukha
at ang kanyang mga pangangalunya sa pagitan ng kanyang mga suso. Ngayon, sa pag-aaral sa Biblia, ang dispensation natin sa Christian, sa time natin, is Spirit dispensation. Na pag pinag-aaralan po yung bride at saka groom, na kinikilala ngayon ng Christian na ang groom ay si Jesus Christ, ang bride ngayon, kinikilala yung church. At meron din kinikilala ng 144,000, yan ang bride. At yung bride, pag pinag-aralan po, ay malinis, walang kapintasan, at hindi prostitute. At ang mga anak ni Gomer, mula sa isang propeta, may mga mensahe ng Diyos kung paano nagalit ang Diyos sa Israel, hindi na niya kahabagan ng Israel. At dahil sa pagpatay nila at paglabag ng mga utos mula sa Diyos, nagkasala ang Israel laban sa Diyos, kaya inutusan si Hosias na mag-asala ka ng isang prostitute ng babae. Which is sa atin, ayaw ng tao, ayaw ng sinuman. Dahil ngayon masyado ng nagmamalinis yung tao pagdating sa physical na kalagayan. Na pagdating sa spiritual, ang ipinakita dito ay they are men and women. Ano ang naging buhay? May mga mensahe ang Diyos either sa mga servant ng Panginoon para doon po ipakita ang mensahe ng Diyos sa isang lingkod na itong mangyayari sa buhay mo at sa mga taong naniwala sa Diyos. So sa experience ko po, nakikita ko yan. Nakikita ko sa experience ko yan at salamat sa Diyos na merong pinakita sa New Testament na merong isang babae na naging prostitute. At nung pinatawad siya ng Panginoon, si Maria Magdalena, alam niyo, siya din ang unang nakakita sa day of resurrection ni Jesus Christ. Siya. Isang babae na nagkasala na ang kanyang kasala ay sa Panginoon niya. Prostitute ng babae at sa daming babae sa Jerusalem, sa Israel, na mas malinis kay Maria Magdalena pero siya ang unang kinakita sa pagkabuhay ng buhay ng ating Diyos. Ngayon, ang shortcut po sa pag-aaral from chapter 1 and chapter 2, meron pinakita na 7 violation na ginagawa ng Israel laban sa Diyos. Na pagdating sa time natin, ang kalinisan, pag pinag-uusapan po, pinaiiral sa time natin, pag-aasawa, pag-boyfriend, pag-girlfriend, ang kalinisan pinaiiral. Ano bang lahi ng pamilyang yun? Ano bang lahi ng pamilyang yun? May trabaho ba yung tatay niya? May trabaho ba ng nanay niyan? Professional bang magulang niyan? Pagka nagka-encounter ka ng isang pamilya na hindi professional, at ikaw ay professional, sabihin ng magulang, ay wag yan. Pag naka-encounter ka ng isang pamilya na kayo hindi professional at yung niligawan ng iyong anak ay professional, nasabihin ng magulang o either kapatid, huwag yan. Kasi lahi din naman dito, lahi mga ganyan. So lahat ng tao ngayon hindi lingid sa kalaman na pumipili ng kung pwede lang mga taong mga may dignidad, mga taong mga malinis, mga taong mga masagana sa buhay. Pero dito sa time na ito, if we talk Old Testament time or Israel time, as a religious group, sa time natin ngayon, in general speaking, ang ipinakita ng Diyos dito, sa paglilingkod sa Diyos, pinagbabawal ang sistema ng prostitute system. Sinabing prostitute, kasi ito, nung nagsama sila si Hosias at sila si Gomer, kasalukuyang nakikisalin sila sa ibang lalaki. At walang magawa si Hosias, propeta, destruction ng Diyos sa kanya. Yan pala, yan ang naging buhay ng mga Israel.
ipinakita mula noon hanggang sa time natin, ito ang nangyayari sa time natin kung paano nangyayari sa panahon ni Isaias na pinag-usawa sa isang idol at aposto. Nasa time natin, halos ganun din to ang nangyayari. So physically, ganyan nangyayari. How about the spiritual? Ngayon, titingnan natin ang isang violation po na pinakita dito sa scripture na ginawa ng Israel laban sa Diyos. Titingnan natin yung Hosea chapter 4 verse 2. 4:2. Wala kundi pagsumpa at kawalan ng pagtatapat at pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Sila'y nagsisidaluhong at nagkakabuuan ng dugo. So since Israel, 7 sins of Israel identified in Hosea. So sa time niya, yung infidelity, Walang katapatan. walang katapatan sa Diyos. Amen. Kasi pag pinag-usapan niya katapatan sa Diyos, tulad sa time natin ngayon, pag-aaral, ano ba yung katapatan na dapat gawin ng tao para sa Diyos? Okay. Kunin mo natin yung ilan sa mga violation ng Israel na ginawa laban sa Diyos. Hosea chapter 7 verse 10. 17. At ang kapalaluan ng Israel ay nagpapatutuo sa kanyang mukha. Gayon may hindi sila nanumbalik sa Panginoon nilang Diyos at hinanap man siya nila Lantad na. dahil sa lahat na ito. Yung kapalaluan ng tao laban sa Diyos, Israel, lantad na sa Diyos. Hindi nalihim yun. At isa yan sa ginawa ng Israel laban sa Diyos. Sa English kung tawagin, infidelity. So sa pangalawa po, yung tinatawag na independence. Hosea chapter 5 verse 4. Hosea 5:4. Hindi sila titiisin ng kanilang mga gawain na manumbalik sa kanilang Diyos, sapagkat ang pagpapatutot ay nasa loob nila at hindi nakikilala ang Panginoon. Yun. If we talk religious or traditions of God or traditions of man, kapag ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi nakaugnay sa banal na kasulatan, automatic po yan prostitute. Ang isang babae na palipat-lipat ng lalaki o ang isang church na ang sinusundan kong aral ay aral hindi mula sa Diyos, yung church na yan ay tawaging prostitute. Ayaw ng Diyos na gano'n. At yan ang nangyari sa Israel. At sa time ni Hosea, pinakita sa kanya yung pagiging independence ng mga tao. Yung makasarili. Yung inisip na lang yung sarili. Pangatlo, sa 7 pagkakasala ng Israel laban sa Diyos, yung identified talaga. Chapter 4 verse 2. 4 verse 2. Wala kundi pagsumpa at kawalan ng pagtatapat at magpatay, pagnanagaw, pangangalunya, sila'y nagsisidaluhong at nagkakabubuan ng dugo. Isa pa, chapter 6 verse 8. 8. Ang Galaad ay bayang gumagawa ng kasamaan, tigmak sa dugo. Kung patayin ko pag-uusapan, hanggang sa time natin ngayon, pinaiiran pa rin. Yung tinatawag na intrigue sa English. Pangapat, pagdating sa idolatria, chapter 4 verse 10 ng Hosea. 10. Ang tawagin sa English ay immorality. At sila'y nagsisikain at hindi nangabubusog
Mm. Sila'y magpapatutot at hindi dadami sapagkat sila'y walang bahala sa Panginoon. Mas maganda pa nga yun yung isang prostitute. Ang nabuntis ng anak, i-deliver niya kaysa kanya kong president at patayin sa kanyang tiyan. Mas okay pa yun isang president ko nagpapadeliver talaga ng bata, ng mga anak. Kaysa yung prostitute na pinapahilot, dinudurog yung laman sa tiyan. At karamihan pong sakit niyan, pagtanda, ang mga sakit po niyan, yung tinatawag na yung inyong yung sa tiyan nyo. Balik. Ganun po. Kaya ang mga prostitute dapat sa ngayon, sa time natin, pagamat may mga idea sila na hindi sila mga anak, pero kailangan mag-deliver sila. Dahil ang delikado sa isang babae, pagdating ng time, yung pinapatay yung pito sa tiyan, yung may tawag niyan, Nalaglag. nilalagdag. O, yung gano'n. So yung aral tungkol sa intrigue or idolatria or immorality mula noon pa pala sa Israel, hindi sa time natin. So nagsunod-sunod po yan. So minsan pinakita ng Diyos sa daigdig na ganito ka violence ng tao. Kaya kung pag-uusapan, nasaan yung mga sacerdote sa panahon ng Old Testament time? Sapagkat dito kay Hosea, sa history po, ang propeta nung si Baal, sa panahon noon, ang mga sacerdote, control ng lust of the flesh. Yung mas malakas ang current ng puwersa ng kahinaan ng tao. Kasi umira na po yung kayabangan, yung pagkakakas, yung pagiging kakaran, sigat-siga doon, sigat-siga dito. Iniiral na eh. Kaya mga sacerdote, halos nakaplastic na yung bibig. Kaya sa time natin, bibihira po yung lawas-tawas ng moral na kinatito sa bahay. Katanungin ka, Christian po ba kayo? Opo. Dumadala ba kayo sa gawain? Hindi po. Kailangan dumadala kayo sa gawain. At tinanong mo, ano ang mga kautosan at palatungkol ng Diyos? Ang sagot sa'yo nung nag-evangelize, nag-house to house, sama ka nga lang sa church. So walang debating nangyayari. Dahil pag nag-debate, sa kita ng kanya, hindi ako nagkaroon ng problema ang mga missionary. Kaya po, ang part natin dito sa Panginoon, na kailangan maituro at ma-reconcile ang kalagayan ng bawat tao, lalo na sa religious law, sapagkat ang tao may umaasa naman sa grupo-grupo. Hindi na concern doon sa paglabas ng tao sa pagiging prostitute. So hindi lang sa physical, kundi sa spiritual. Dito, idea, plans, hindi pwedeng gaya-gaya. Kailangan galing sa Diyos ang pamaraan. Plano, gagawin, decision, ano. Hindi galing sa isang tao, gaya-gayahin lang. Ang tawag po ng prostitute. Pag naalo ka ng isang allocation, pag naalo ka ng isang salita na napasunod ka, at nasa isip mo, mas pabor sa'yo, mas gusto mo yan, na hindi biblical, yun po ay aral ng prostitute. So, pag ang isang babae prostitute, hindi pangit, karamihan maganda. Walang dadampot sa isang babae kapag pangit na isang prostitute, karamihan maganda. Sa time natin, pagdating sa religious, karamihan naka-abito, naka-necktie, thousands of followers siya. At mostly nakikita natin mga Merkules, Bernings, yung napakalaking hektar ng church na talagang sama-sama lahat. So, pag ikaw ay mahilig sa prostitute, di ko na lang ako. Ayaw ko doon kasi hindi aircon. Ayaw ko doon kasi hindi ako importante. Ayaw ko doon kasi hindi ako masyadong appreciate.
dito ako mas na-appreciate ako. Ang ganyan pong karakter, katulad siya ng isang prostitute. Ang prostitute, dikit ang dikit sa'yo, hanggat ma-tempt ka. Lahat ng gagawing allocation gagawin sa'yo hanggat ma-tempt ka. Ganon ang ibang mga spiritual growth ngayon sa sistema ng prostitute in favor of spiritual. Kaya nakakatakot po siya mga kapatid. So this is also a kind of wrong yung binanggit ng scripture. Okay. Tinawag siyang immorality yung pinag-uusapan ko natin. Okay. Isa pa dito sa chapter 4 verse 6 ng Hosea. Verse 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, Yun. sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong limot ang kautusan ng iyong Diyos, akin naman kalilimutan ng iyong anak. Kalilimutan ng Diyos. Di ba po? Kung nag-sacrifice ang tao sa paglilingkod sa Diyos, tiyak niya ang kanyang paglilingkod sa Diyos. So pag sinabing my people are perish because of lack of knowledge, ang tawag niyan ignorance. So kailangan ituro siya ng tao, ng mga saserdote, ng mga lingkod ng Diyos sa time natin, ano ba yung mga bagay na hindi dapat maging ignorante ng isang tao? Ano ba, pag-uusapan natin Sabat. May Sabat ang Hudyo na ang 7 araw ay Sabado. May Sabat si Kristo na ang 7 araw ay ano? Ang sabi ng Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath. Ang sabi ng Marcos chapter 4 verse 57, ginawa ang Sabat para sa hindi ang tao para sa ibig sabihin, ang 7 araw, ang katuparan ay si Kristo na dito ngayon sa digmaan ito, nagtagumpay ang kordero dahil tapat siya sa Ama, and supposedly yung mga pili at mga tinawag, nagtagumpay din. Ngayon ang tanong, ang Sabat ni Kristo ay Merkulis, katulad ngayon. Paano ma-determine natin ang Merkulis? Hindi atin, kundi sabi ni Propeta Daniel in chapter 9 verse 27, isang linggo at kalahati ng isang linggo. Ilang araw ang isang linggo? 7 araw. Ano ang first day of the week sa time natin ngayon? Diba po ang first day of the week sa time natin sa Labor Day, Monday? Ang 7th day niya ay linggo. Ano ang kalahati sa linggo na yun? Wednesday. Pagdating sa religious, ang first day of the week niyon almost 99.9% na naniwala na ang Sunday ay first day of the week. Sunday, first day of the week, anong ikipitong araw? Sabado. Na ang kalahati ng isang linggo na yan ay Miyerkules, which is today. Anong oras na nagutang itininga ang ating Panginoon? 9 hour or 3 p.m. which is today. 3 p.m. So, pag sinabing p.m., hindi siya p.m. Amen. If we talk appointed time, ang time ng Diyos is 9 p.m. Hindi a.m. Ibig sabihin, ang Sabat, pag sinabing Sabat, 7th day, hindi na Sabat ng Hudyo, kundi Sabat na ni Kristo under Lucas chapter 6 verse 5. So makatuwid, kung ang katapatan ng pag-uusapan na tayo ngayon ay penetrated ng prostitute doctrine from the Old Testament, lahat naman tayo pinanganak ng 19, at naniwala tayo ng ating kinagisnan na hindi ayon sa takbo ng utos ng Diyos, at pinalabas tayo sa traditions of man, at pinalayo tayo sa takbo ng sanlibutan, na ngayon na kay Kristo tayo, yung pagiging prostitute natin dati, inalis tayo ng Diyos. Pagiging prostitute sa paniniwala na ang Sunday ay first day of the week, inalis tayo ng Diyos. Ang pagiging prostitute na ang Sunday ginawang 7th day,
ng ating kinagisnan, ay nalis tayo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng magpatuloy sa pagiging prostitute, spiritually speaking. Pinalis tayo sa pagiging prostitute because by the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya po, ini-encourage lahat ng tao, either Islam, Buddhist, na mag-Christ believers na tayo. There is only one Savior and Redeemer. There is only one eternal life that we receive in the name of Jesus Christ. Wala nang ibang church tayong pupuntahan. Although we are Christians and many servants of the Lord in our time as a Christian being, but if we talk idolatry, if we talk against the will of God, itong prostitute na ito, yung kaso na ito, mula noon hanggang ngayon sa time natin, nagpatuloy itong sistema ng kaso nito. Halimbawa, ang Sabat ng Hudyo, Sabado, na ang Sabado po, if we talk Israel, Jew, Palestine, lahat po yan, Amalekites, lahat ng pinag-usapan sa Old Testament, lahat yan ay penetrated ng 7 sins of Israel. Identified yan sa panahon ng Propeta Hosias. Ngayon, sa time natin, pagdating sa ignorance, ang dami itong penetrated ng ignorance. Ang tanong, sino may kasalanan? Mga saserdote. Sino may saserdote sa ating panahon? Mga pastor, bishop, pare, mga priest, mga saserdote. Ang tanong, bakit ang daming mga Christian ngayon hindi na nagsisimba? Ang daming mga Christian ang kasunod sa traditions of man. Ang daming Christian na hindi naman nagsasabat sa tayo natin. Sino may kasalanan? Hindi ang Diyos, kundi ang mga saserdote. You know why? Dahil ang mga saserdote ngayon ay penetrated na sa traditions of man. So tayo ngayon mga, may mga anak, mga apo by next generation, 5 years or 10 years ago, tulad ng batang ito. Ang tanong, paano sila makakalas sa pagkatali sa pagiging prostitute? Pastor, kahit ba ang asawa ko malinis, babae at lalaki, at kahit kami sumasamba sa pinagisnan namin, prostitute pa rin tawag sa amin? Yes! Hindi ka prostitute sa physical na kalagayan. Mas okay pa yung prostitute sa physical na kalagayan na naging prostitute siya at binago ng Diyos like Maria Magdalene. Pero kung nagmalinisan ng isang tao sa kanyang sarili na siya malinis at ang kanyang paglilingkod sa Diyos labag sa kalooban ng Panginoon, siya ay prostitute. Kung paano ang Israel kinalimutan ng Diyos, yun din ang mga tao. Kaya minsan po, kadama ng mga Christians, kahit sa prayer, hindi na naramdaman ang presence ng Diyos. Kahit sa buhay, kahit sa alimang individual na nabubuhay sa daigdig nito. Parang wala ng Diyos. Parang namuhay na lang sila ng kumain, matulog, and then nanood ng TV, at nag-research. Ganun na lang. Dahil marami na pong mga saserdote sa time natin na na-involve sa idolatry, sa homosexual, sa iba't ibang lust of the flesh, marami na pong na-involve na mga lugar. Kaya nasira po yung industriya kumbaga ng religious. Kaya dahil dito, nakikita natin na napaka-importante na malaman ng tao kung paano na-identify ang kasalanan sa panahon ni Mesias hanggang sa time natin. Dahil ngayon po, deklarado na, sabi niya po sa Pablo, redeeming the time because the days are evil. So itong evil time, sa time natin, bibihira po magtagumpay dito. Bibihira ang magtagumpay sa time natin. Dahil mas marami ang mahirap kaysa mayaman. Mas marami ang wala kaysa meron. Mas marami ang may sakit kaysa walang sakit. At lahat ito nangyayari dahil sa pag-prostitute ng mga tao. Pati ang mga saserdote sa time natin na yan. Dahil pagdating po ng traditions, katulad na yan, iba tradition na yan, darating po ang tinatawag na ng mga sampa. Okay, harawan din ng konti. No?
sa maikling pagpapalinaw at sa mga magatalino. Gets nyo yan. Kailan namatay si Jesus Christ? Tiyak yan. Bernes. Bernes. Under Romans, Matthew chapter 12 verse 40, ang anak ng tao, 3 araw at 3 gabi. Kung Bernes siya namatay, anong oras? Alas 3 ng hapon, which is 9 hour. Okay. Bernes ng alas 3. Dating ng Sabado pag kinabukasan, alas 3, 1 day. At dating pang kinabukasan, Sunday, 2 days. Madaling araw na siya nabuhay ng linggo. Ayon sa Matthew chapter 28 verse 1, ayon sa doctrine na pinagisnan natin. So, ibig sabihin, hindi tama ang competition sa time ng resurrection ni Jesus Christ na nabuhay siya ng linggo at namatay siya ng Biyernes. At ito ang naging pagkain ng mga tao hanggang ngayon sa kasalukuyan na nag-prostitute ang mga tao sa spiritual laban sa Diyos na ngayon po sinusundan ng ating kinagisnan ngayon. Yung prostitution na yan spiritual. So hindi natin na-detect. Amen. Kailangan na-detect natin. At ito ay pinakita ko dito sa Hosea chapter 7 verse 7. Tingnan natin. Hosea 7:7. Silang lahat ay nangag-iinit na parang horno at nilalamon ang kanilang mga hukom. Lahat nilang hari ay nangabuwal. Wala sa kanila na tumatawag sa akin. Ibig sabihin, ang immorality, umiiral sa atin. At ito napapansin natin ang sistema ng immorality na talagang halos ang sino man ay wala ng kinatatuban. Pati ang Diyos, palibasa ang Diyos sa Espiritu, hindi na nila masyadong dama ang gusto nilang gawin. Kaya inisip na nila kung ano natutunan, ano ang pinag-isna, ano lang ng buhay, ano lang ng pagkain, pag-inom, yun na lang inisip nila. Pero pag pinag-uusapan niya, pag sinabi mo, ikaw babae ka, prostitute, magagalit lang. Kung hindi totoo prostitute, hindi kumanda mo yung isang tao. Diba po? Ngayon kung prostitute ng isang tao, totoong prostitute, wala kang magagawa. Sa time natin, spiritual. Sa bigmaang spirito. Ang magsasalita sa time natin, total na spirito. Ngayon, kapag sinabing, nagsabat ka ba sa Panginoon? Hindi. Anong sabat mo? Sabat ng kinagisnan. Anong sabat mo ngayon? Sabat ng Hudyo. Ano ba yung sabat ng Hudyo? Anong kaso ng Hudyo laban sa Diyos? Anong kaso ng Israel laban sa Diyos? Gusto, nag-asawa yung propeta ng prostitute. Hindi pa nagkasala si Hosea dyan kasi hindi malinis ang kanyang asawa. Sabi ng scripture na pinasa kanina, ang mensahe na bakit nagkaroon ng 3 anak, si Jezreel, si Lo-Ruhamah, at saka si Lo-Ami, yung 3 anak na yan, iyon ang pinakita ng mensahe ng Diyos sa Israel na gano'n ang paglabag ng tao laban sa Diyos. Nandoon na yung kayabangan, pagmamataas, nandoon na yung sa tingin mo sarili ay napakatalino. Yan ang ugali ng Israel noon. So, yung intrigue, morality, at saka yung independence, pinairal rin sa tayo nila pati yung infidelity. So, nakakatakot yun kasi ang prostitute, mas maganda pa nga naging kapitbahay mo yung aso eh. Huwag lang yung prostitute. Kasi kung ikaw may asawang lalaki gwapo, asawang babaeng lalaki gwapa, isipin mo kung babae at lalaki yan, babaero o prostitute na babae. Tiyak yan, pag nalingat ka, aakitin yung asawa mong lalaki. Sa time natin ngayon, Bible study doon, Bible study dito, akay ito, kapwa religious na away-away. Ang sa atin, as pastors and bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary, under Jesus Christ government, yung available ng tao, at yung taong talagang naghahanap sa Diyos, yun ang ating tinuturuan. At mostly sa time ngayon, kapag nakakay ka, tatanungin sa'yo, kaya mo ba kami hindi kaya may naglihod? Kami may problema, may problema sa material, may problema sa ganito. Sometimes, malapit lang po ang tao sa Diyos sa paglilingkod, may kung ano inalang.
Pero hindi na tayo dapat maging ignorant sa time natin ngayon. Sapagkat ang pagiging ignorant din, sabihin, hindi tayo napangaral ng tamang panangarap. Amen. Kasi yung magulang natin, halimbawa, yung magulang natin hindi naturuan ng tamang paglilingkod sa Diyos. Siyempre tayong mga anak, hindi na rin maturuan. Yan tawag na rin sa atin ignorance. Kaya pinasalamatan natin ng Diyos na through Jesus Christ, dito sa digmaan ito, sa tulong ng Diyos, ang pili at saka yung mga tapat, sila yung iingatan ng Diyos. Sila yung papatnubayan ng Diyos. Ano ba po? Pagdating ng verse 7, sabi dito sa ingratitude. Tingnan natin. Sa chapter 7, verse 15 Siya. ng Hosea. Same book pa rin. 15. Chapter 7, verse 15. Baman aking tinuruan at pinalakas ang kanilang mga bisi, Mm. gayon may nangag-iisip sila ng kalikuan laban sa akin. Mm. Tuloy. Sila ay mga numbalik, ngunit hindi sa kanya na nasa kaitaasan. Sila ay parang mandarayang busog, at ang kanilang mga prinsipe ay nangabubuwal sa pamamagitan ng tabak dahil sa puot ng kanilang dila. Yun. Ito ang magiging katunayan sa kanila sa lupain ng Ehipto. Yun ang husga ng Diyos. At doon pa lang sa Egypt, yun ang pinairal ng Diyos sa mga taong laban sa Diyos. Ang tawag sa Biblia, ingratitude. Yung pitong identify na kasalanan ng Israel laban sa Diyos sa panahon ni Hosea, doon sa asawa niyang prostitute, doon lumabas yun. Yung character ng natutunan natin. No? Bukod doon, sa chapter 10, verse 11, 10:11. Isaiah pa rin. amen. Verse 11. Mm. Ang Ephraim ay isang dumalagang baka Mm. na tinuturuan na maibigin sa pag-iik ng trigo. Ngunit aking pinararaan ang mga pamatok sa kanyang magandang liig. Mm. Ako'y naglalagay ng isang mananakay sa Ephraim. Yun. Balik mo sa 1. Ha? 1. Verse 1. 1. Ang Israel ay isang mayabong na baging Mm. na nagbubunga. Mm. Ayon sa karamihan ng kanyang bunga, kanyang pinararami ang kanyang mga dambana. Mm. Ayon sa kabutihan ng kanyang lupain ay nagsisigawa sila ng mainam na aligi. Diba? Kung isipin mo, very simple, no? Para siyang katulad ng baging na ganon siya kasagana. Pero sa time natin, ang baging minsan nawawala. Nauubos. Parang minsan sa time natin, sa karaniwan nating buhay, parang minsan 1 million ganyan. After 2 days and 3 days, back to normal. So like Israel time, bayan ng Diyos, tapos hindi na sila nirecognize ng Diyos bilang bayan. At parang pagtiyak, doon sa tatlong anak ni Gomer, sa anak mo lang kay Propeta Hosea, pinakita ko ang galit ng Diyos sa Israel ng pagkinaira. Kaya sa time natin, ang pag-uusap po tungkol sa prostitute, dapat ang tao na pasunod sa traditions of man, tulad ng Sabbath of Christ. Like today, which is Wednesday, paano mo din mariyak? Daniel chapter 9 verse 27, ang bigyan natin, 1 linggo at kalahati ng 1 linggo. Doon sa 1 linggo at kalahati ng 1 linggo, anong oras namatay si Kristo? Alas 3 ng hapon o 9 hour. Yan po sa scripture yan. Sa Marcos, basa natin. Yung Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath. Ibig sabihin, ang katuparan ng 7th day from the Old Testament, God was rest, ang katuparan si Jesus Christ. So, nung namatay si Kristo, okay, kaya po, very strict ang kanyang death and resurrection sapagkat kapag namatay siya ng Biyernes, base sa ating pong kinagislan, mabuhay siya ng linggo, hindi po angkop ang 3 days and 3 nights or 72 hours. So, pag mali ang computation sa araw, pati sa oras po, at napasunod tayo, ang tawag niyan, spiritual prostitution. Spiritual prostitution. So, gano'ng karami ang Israel? Kasing dami ng buhangin sa dagat. Kasi sa time natin na yun, billion na po ang bilang. Gano'ng karaming mapapahamak po. Okay. Ngayon, pagdating sa kanyang kingship time,
ng ating Savior, which is our Lord Jesus Christ, binanggit ng Revelation kanina, nang ayon po dito sa chapter 7, verse 14. Revelation 7:14. Sabi dito, at sinabi ko sa kanila, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay Sige. nanggaling sa malaking saan kapigatian, galing? malaki, Kapigatian. at nangaghugas ng kanilang mga daging, Hmm. at pinaputi sa dugo ng kordero. Di ba po, ang salitang prostitute, marumi, at sa paningin ng tao. Ngayon, ang mga ito naghuhugas ng